Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang tinapos ni Ramon ang buhay ni Brando. Tinuluyan rin ni Tanggol ang buhay ni Divina. Habang papauwi sila, sinabi ni Tanggol kay Ramon na ang lalaking nakamaskara sinabi sa kanya na siya umano ang anak ni Divina na binugbog niya noon. Kaya naman napag-isipan ni Tanggol na ang lalaking nagmaskara at nagpahirap sa kanya o di kaya si Bernard. Sumang-ayon naman si Ramon. Duda nga siya kay Bernard na baka nga raw ang lalaking umatake sa kanila ay ito nga si Bernard. Wala ngang tiwala si Ramon kay Bernard simula pa noon. Kaya naman agad nilang binalikan ang bahay kung saan sila dinala ni Bernard. Samantalang nanginginig sa galit si Punggay. Ilang lalaking dumukot sa kanya ay iisa lang sa bumababoy sa kanyang kapatid na si Dimple. At walang magagawa si Punggay dahil nakatali ang dalawa niyang kamay. Nalabas ni Rocky Boy ang kanyang patalim at subukan niya sanang samantalahan si Punggay. Kaya naman sumisigaw si Punggay ng tulong. Sakto rin ang pagdating nila ni Tanggol si Rocky Boy at nagpanggap itong inosente. Hindi nagdadalawang isip si Tanggol na tutukan ng baril si Rocky Boy. Sinabi ni Tanggol kay Rocky Boy na alam na nila ang pagkatao nito at ito nga siyang anak ni Divina. Kaya agad na pinalabas ni Rocky Boy ang wallet ni Punggay at ipinakita nga ito na si Punggay ay hawak niya. Mabilis na tumakbo at tumalon sa pangalawang palapag si Rocky Boy. Walang sinundan si Rocky Boy. Ang hindi nila alam ay may plano na naman si Rocky Boy na paglaruan sila Tanggol. Hanggang sa nakarating sila sa isang kwarto at doon agad silang pinadlakan ni Rocky Boy. Nabukan ni Tanggol na buksan ang pintuan ngunit hindi niya ito mabuksan. Kaya napilitan siyang barilin ang pintuan para mabuksan. Tinapunan ni Rocky Boy ng lason ang loob ng kwarto kaya wala silang makita dahil puno ng uso. Nilit ni Tanggol na buksan ang pintuan at nang pagbukas niya ay unti-unti na nga niyang makita ang liwanag. Ngunit pagbungad niya ay nagulat na lang siya dahil nakandusay na sila inting at duguan ang kanyang papa. Pasigaw na lang si Tanggol sa kanyang papa dahil wala na nga itong malay. Dito nga galit na galit si Tanggol kay Bernard at oras na mahuli niya si Bernard ay hindi na niya pagkakawalan pa. Ang ating pakatutukan at aabangan sa susunod pang mga kaganapan dito lang sa FVJ Batang Quiapo.